Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Another question, interesting question from our one of the followers in TikTok. One of our followers in TikTok, no, ito ay tanong galing kay General Luna. Okay, ito ay tanong niya noong May 25 pa. So, sabi niya mga kapatid sa kanyang katanungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, may katanungan po ako. Naging palaisipan sa akin ito. Ayaw ko naman interpret ng sarili ko lamang para di ako magkasala. Ito po ang aking katanungan, Sheikh. Maaari bang iugnay ang pangyayari sa Suratul A'raf, sa chapter 7, verse 148 ng Suratul A'raf, kung saan ang ilan sa Bani Israel ay sumamba sa gintong guya, noon yung ginintuang baka, sa panahon ni Musa alayhi salam, sa konsepto ng paggalang o pagsamba sa baka sa Hinduismo? At mayroon bang historical o theological na connection sa pagitan ng dalawang ito? O isa lamang itong pagkakatulad ng anyo ng shirk sa magkaibang sibilisasyon at panahon? That was interesting question. Ito yung mga gusto kong katanungan, mga kakaibang katanungan ba? Hindi yung common tanong na palaging paulit-ulit na lang na tanong, no? Pero ito, mashallah, maganda ito kasi very interesting ito, kapatid. So, sagutin natin ito ng inshallah na may kabuluhan. So, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. So, kapatid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, kapatid, sa iyong napakainam na katanungan, at ang paraan ng iyong pagtatanong ay tama. Hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon sa mga usaping pangkasaysayan at pang-akida ng walang malinaw na dalil. Na kung kaya may kaugnayan ba ang pagsamba ng Banu Israel sa gintong guya at ang paggalang sa baka na sa Hinduismo? Walang anumang dalil mula sa Quran at Sunnah o mapagkakatiwalaang kasaysayan na nagpapatunay na ang pagsamba ng Banu Israel sa gintong guya ay siyang pinagmulan o may direktang kaugnayan sa paggalang o pagsamba sa baka sa Hinduismo. Ang masasabi lamang ng may katiyakan ay pareho silang anyo ng shirk, ngunit walang ebidensyang nagsasabing ang isa ay nagmula sa isa. Sa makatwid, hindi nararapat gumawa ng gayong ugnayan bilang katotohanan kung walang patunay talaga. So, gawin natin mga bahagi upang mabigyan natin ng detalyadong paliwanag yung mga bagay na ito. So, unang bahagi, ano ang nangyari sa Banu Israel? Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, yung binanggit mong aya, chapter 7 verse 148, ano bang sinabi ng Allah doon? وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. At ang mga angka ni Musa ay gumawa mula sa kanilang mga alahas matapos siyang umalis ng isang guya na may katawan at may tunog. Ito yung maliit na ginintuang baka, tapos mayroon siyang sound. Hindi ba nila nakita na ito ay hindi nagsasalita sa kanila at hindi rin sila napapatnubayan? So ipatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ginawa nila itong Diyos at sila ay naging mga mapangapi. So ano ang nangyari? Habang si Musa alayhi salam ay nasa bundok ng Thor, so way back to the history, no? Nung time na nasa sa bundok ng Jabalut Tur, sa bundok ng Tur, si As-Samiri, itong yung asungot na ito na si As-Samiri, ang gumawa ng gintong guya. Kahit sinabi ng Allah dito bilang paglilinaw sa Suratul Taha, verse 88, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى. No? Pagkatapos ay nilabas ni Samiri para sa kanila ang isang guya na may katawan at may tunog. At sinabi nila, ito ang inyong Diyos at ang Diyos ni Musa.
Diba? So ito ay isang natatanging pangyayari na naganap sa panahon ni Musa alayhi salam. May sinabi ba ang Quran na ito ang pinagmula ng Hinduismo? Wala. Walang isang aya, walang isang hadith, walang sinabi ng Prophet sallam, walang sinabi ng mga sahaba ng Hinduismo o ang Hindu reverence sa baka ay nagmula rito. Sa makatwid, hindi pinahihintulutan na ito ay tiyaking sabihin. Kasi walang dilil, walang proof. Ano ang sinabi ng mga mufassir? Si Imam Ibn Kathir rahimahullah ay nagpahayag sa pagpapaliwanag ng Suratul A'raf sa chapter 7 verse 148 at Suratul Taha chapter 20 verse 88. Ipinaliwanag niya na ang pagsamba sa guya ay bunga ng impluensya ni As-Samiri, kahinaan ng panampalataya ng ilan sa mga Banu Israel, at ang impluensya ng kulturang kanilang nasaksihan sa Ehipto. Hindi niya sinabi na ito ang pinagmula ng relihiyong Hindu. Si Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ipinaliwanag niyang ang pangyayaring ito ay isang malaking halimbawa ng pagkaligaw ng Banu Israel, ngunit hindi niya iniugnay ito sa India or Hinduismo. Si Imam At-Tabari, ito yung mga makilalang mufassirun, nagbanggit siya ng iba't ibang salaysay tungkol kay As-Samiri, ngunit wala ring ulat na nag-uugnay nito sa Hindu civilization. So paano naman ang Hinduism? Sa kasaysayan, historically speaking, ang pagtingin ng Hinduism sa baka bilang banal ay umunlad sa loob ng sinaunang relihiyong Vedic sa India. Ang kasalukuyang akademikong pag-aaral ay hindi nagpapakita ng matibay na ebidensya na ang paniniwalang ito ay nagmula sa pangyayari sa Banu Israel. Mahalagang tandaan na ang mga detalye ng pinagmulan ng iba't ibang sinaunang relihiyon ay hindi lahat ipinaliwanag sa Quran o maging sa Sunnah. Ano ang maaari natin sabihin ng may katiyakan? Yes, maaari natin sabihin na ang dalawang pangyayari ay magkaibang anyo ng shirk. Pero, pareho silang pagdakila sa nilikha, pareho silang pagbibigay ng katangiang ukol lamang sa Allah sa iba, at gayon din pareho silang pagsamba sa hindi karapat-dapat sambahin. Ay sinabi ng Allah, no, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, sa Suratul Nisa, tunay na hindi pinatatawad ng Allah ang pagtatambal sa Kanya. Ang tamang methodology ng Muslim, kapag walang dalil, hindi tayo nagsasabi na ito ang pinagmulan. Okay? Bawal yon. Sinabi ng Allah sa Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, sa Suratul Isra. Huwag mong sundin ang bagay na wala kang kaalaman. Diba? So ito ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa pag-aaral ng akida at kasaysayan. Linaw? So mga kapatid, so bilang buod sa mga napaliwanag natin, so may direktang connection ba ang gintong guya ng Banu Israel at ang baka sa Hinduism? Ang sagot ay walang matibay na dalil mula sa Quran, Sunnah o mapagkakatiwala ang kasaysayan. Maaari bang sabihin ng isa ang pinagmulan ng isa? Hindi. Wala tayong ebidensyang magpapahintulot sa gayong pahayag. Ano ang masasabi niyang may katiyakan ng may katiyakan? Ang may katiyakan, masasabi natin, pareho silang anyo ng shirk, ngunit lumitaw sa magkaibang konteksto at wala tayong patunay na may direktang ugnayan. Ano ang tamang saloobin ng Muslim? Huminto sa kung saan huminto ang dalil at huwag magsalita ng walang kaalaman. Okay? So ang pinakamahalagang aral mula sa kwento ng Banu Israel, kapatid, ay hindi ang paghahanap ng koneksyon sa ibang relihiyon, kundi ang babala na kahit ang isang taong nakasaksi sa maraming himala ay maaari pa ring mahulog sa shirk kapag humina ang tauhid at sumunod sa maling impluensya. Ay sinabi ng Allah, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Katotohanan ang sino mang nagtambal sa Allah ay pinagbabawal na ng Allah para sa kanya ang paraiso at ang kanyang magiging hantungan ay ang apoy ng impyerno. So hopefully naging malinaw sa iyo, kapatid. Barakallahu fiqh, no? General Luna, barakallahu fiqh, jazakallahu khair. Don't forget to share, to like, to comment, and also to follow and subscribe my social accounts. So, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.